Mahal ay dadako na po sa huling yugto natin pong balagawain, ang pinakamahalagang bahagi ng ating pong balagawain, pakikinig ng salita ng Diyos. At tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Brother Greg. Magandang hapon na po, maminamahal. Tayo panandali ang manalangin. Dakila't papagpala po naming Ama, Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Malapang noon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat po kami sa gintong pagkakataon muli na ipinagkalubong po sa amin, malapang noon, at sa patuloy na kalayaan ibinibigay mo sa lugar na ito, Panginoon, na kami po sama-sama muling makapaglilingkod, nakapagpupuri sa indakilang pangalan, Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lalo tigit sa mga kapatiran po namin, nakasama po namin sa kabila na masungit ang panahon, ngunit narito po sila, binibigyan ng importansya, ang higit sa lahat, ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. At dalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat puso ng bawat isa sa amin, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, maging pagpapala na sa bawat isa sa amin, maging kalakasan naming espiritual. Sumaamin po kay dakilang Diyos at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless you, mami na mahal. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inihanda po natin ang pambungad na talata, Mateo 13, 47 hanggang 50. Nagpapaabot po ko ng pagbati sa lahat ng mga minamahal ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers na kasama natin, sa ating mga beloved choir members, instrumentalists, lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran at mga webcast viewers na nakikinig at nanonood sa ating banal na gawain dito po sa Olonga po. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon, mga kapatiran po natin na patuloy na sumusubaybay ng ating pong gawain dito. At nagpapabot din po ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan, Mateo 13, 47 hanggang 50. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 47 hanggang 50. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang, at sila'y nagsiupo at inipon sa mga sisidlan ang mabubuti, dadapot itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. 50, at sila igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Amen. 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 Maminamal ang ating paksa ay pamagatan po nating chosen. Chosen. Alam niyo mga minamahal, bakit sa dami ng idinaos ng mga krusada natin, maminamahal, at sa dami ng mga naligtas sa ating mga nagdaang krusada, daan-daan libo, maminamahal. Dito po nagkrusada tayo dito sa Marikit Park, maminamahal. Mahigit 400 ang nabautismuan. At napakarami pang mga nadagdag, kasama pa yung mga dating mga kapatiran. Pero sa panahon ngayon, maminamal, makita po natin parang hindi na umabot ng 400 ang kapatiran yata dito. Ito po, maminamal, ay nalintulad, maminamal, dito po sa nabasa po natin. Sinabi ng Biblia, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang lambat
na inihulog sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. At nang mapuno ay hinila nila sa pampang. Sila'y nagsiupo, tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti na dapat itinapon ang masasama. Gayun din naman mangyari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas sa mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng kanilang mga ngipin. Ibig sabihin, kaya tayo pala maminamahal, kaya tayo lamang ang natira. Isa tayo sa mga pinili. Amen? Gaya ng lambat, maminamahal, na nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Sabi nga, maminamahal ng ating mahal na Panginoon sa mga mangaral, "Follow me, and I will make you a fishers of man." Follow me, and I will make you fishers of man. Kaya nga mga mangangaral, maminamahal, gaya po sila ng mga mangingisda. At ang isda na tinutukoy ay tayong mga mananampalataya, tayong mga nakadalo sa banal na gawain ng Diyos. Kaya magtataka ka, maminamahal, bakit kaya ang dami naming naligtas noon? Bakit napakarami naming naglilingkod noon, pero bakit ilan na lang kami? Kasi nga, sabi ng Biblia, many are called, but few are chosen. Kung kaya ka ngayon nananatili, maminamahal, kung kaya narito ka ngayon, bumilang ng ilang taon, maminamahal, sapagat ikaw ay chosen. Ikaw ay chosen. Itinapon ang mga masasamang isda. Itinapon ang mga hindi karapat-dapat. Inalis, mga minamahal, yung mga lason. May mga isda kasi na nakakalason, mga minamahal. At tinipon lang ang matutuwid, ang mga mabubuting isda. At sila ngayon, mga minamahal, ay nananatili. Amen? Kaya nga paalagaan natin, mga minamahal, kung sino man tayo ngayon. Ang pagpili sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, God is too wise to be mistaken. Hindi siya nagkamali, mga minamahal. Minsan kapag tayo ang mag-iisip, parang nagkamali yata ang Diyos. Bakit isa ako sa pinili? Hindi naman ako mabuti. Mas maraming karapat-dapat sa akin. Ang dami kong kahinaan, ang dami kong kapintasan, pero bakit isa ako sa pinili ng Diyos? Tandaan nyo, mga minamahal, sabi, God is too wise to be mistaken. Ang Diyos ay napakarunong, hindi siya pwedeng magkamali. Katunayan, sabi ng Biblia, before the foundation of the world, I have chosen you. Amen? Hindi pa magkakilala, maminamahal, ang tatay, nanay mo. Ha? Hindi pa, mga minamahal, ipinapanganak ang lolo mo. Hindi ka pa lumalabas, mga minamahal, before the foundation of the world. Sabi ng Ephesians 1:4. Sabi, God will choose in you. Pinili na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon before the foundation. Amen? Kaya dapat, maminamahal, bigyan natin ng pansin ang pagpili ng ating mahal na Panginoon sa atin. Ang pagpapalaga niya sa atin. Dapat lagi nating isipin, sino tayo? Ano tayo, mga minamahal? Maraming mga taong higit na karapat-dapat, napakaraming mga taong mas gusto, mga minamahal, na maglingkod sa Diyos. Amen? Yung mga madre, mga minamahal, gusto niya maglingkod sa Diyos, kaya nga nagmadre yan eh. Napakahirap ng buhay ng pagiging madre kaysa sa paglilingkod natin ngayon sa Diyos. Ang madre, maminamahal, talagang consecrated sila. Nandun lang sila sa isang kapilya, hindi nila makikita ang mga loved ones nila. Pag dinadalaw sila ng kailang mga loved ones, mga minamahal, ng kailang mga magulang, ng kailang mga kapatid, sisilipin lang sila para silang nakabartolina. Sisilipin lang sila sa butas. Mata lang ang makikita nila. Yung pala buntis na. Ganon ang buhay, mga minamahal, sa loob ng simbahan. Amen? Kaya maraming hindi nakakatagal. Yung iba lumalabas na. Mga pari,
Bago sila naging pari, maminamal talagang napakatagal sa seminaryo. Talagang hindi ka pwedeng makihalubilo sa sanlibutan. Pero sa kabila ng sakripisyo na yan, sabi nga, hindi sila pinili. Hindi sila pinili. Amen? Sa kabila ng kanilang sakripisyo, sa kabila ng kanilang tinatawag na devotedness, sincere, pagiging sincero, sa kabila ng kanilang pagnanais talaga na mapaluguran ng Diyos. Meron akong mga alam na mga pari, maminamahal. Pati yung kanilang love life, isasakripisyo nila. Nagmamahalan silang magkasintahan, talagang grabe ang pagmamahalan nila. Pero dahil gusto magpari ng lalaki, iiwan niya yung kanyang kasintahan kahit mahal na mahal niya. Nagdurugo yung puso niya, umiiyak siya. Pero iiwan niya alang-alang sa Diyos. Grabing sakripisyo. Pero ang nakalulungkot, hindi sila pinili. Amen? Hindi sila pinili. Sila po ay dedicated, devoted, sincere. Pero nakalulungkot, hindi sila pinili. Amen? Hindi naman natin pwedeng i-question sa Diyos yan. Amen? Dahil napakarunong ng Diyos para questionin natin. Dapat ang tignan mo, maminamahal, yung sa dami ng mga gustong maglingkod sa Diyos, napakasinsiro, mas devoto sa iyo, mas dedicated sa iyo, pero bakit ka pinili? Amen? Kaya nga, maminamahal, ang tanong, bakit may mga pinili na nawawala pa? Bakit may mga pinili na nawawala pa? Kasi, maminamahal, basahin natin yung Mateo. Basahin muna natin, maminamahal, ang Mateo 24, talatang 24, tsaka Lucas 8:18. Dito po sa Mateo Kapitulo 24, talatang 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Dito po sa Lucas chapter 8 verse 18, sabi po, ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at ang sino mang wala, pati ang inaakala niyang nasa kanya ay aalisin. Amen. 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 Bakit, maminamal, bakit pinili na, bakit may mga pinili na nawawala pa? Pinili ka na. Amen? Before the foundation of the world. Hindi nagkamali ang Diyos. God is too wise to be mistaken. Hindi mo pwedeng sabihin, ako nagkamali ang Diyos, kaya hindi ako nanatili. Baka nagbakasakali lang ang Diyos sa akin. Hindi. Sa tagal ba naman panahon, sa napakarunong na Diyos. Sa napakarunong ng Diyos, sabi nga Romans 16:27, the only wise God, the omniscient God, all-knowing God, 10 years from now, 20 years from now, 100 years from now, 1,000 years from now, alam niya na. Napakarunong ng Diyos, all-knowing God, omniscient. Amen? Paanong magkakamali ang Diyos? Before the foundation of the world, ang tagal niyang pinag-isipan kung sino yung pipiliin niya sa atin para magmana ng buhay na walang hanggan. Sa tagal ng panahon na yun, ilang billion years na ang mundo. Yung napakarunong na Diyos, napakatalinong Diyos, ang tagal niyang pinag-isipan, paano magkakamali na isa ka sa pinili? Amen? Kaya ang tanong, maminamal, bakit pinili na nawawala pa? Unang-una, sabi ng Biblia, ingatan nyo ang inyong pakinig. Amen? Binibigyan tayo ng babala, maminamal, sabi, ingatan nyo kung paano kayo nakikinig, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan pa. Sino mang wala, pati ang inaakala niyang nasa kanya, aalisin pa. Amen? Pag hindi ka nagpapalaga sa pakikinig, maminamal, mawawala ka sa Diyos. Sabi nga, they shall deceive
Madadaya tayo. Sabi rito sa Mateo 24:24, sabi, they shall deceive even the very elect. Pag hindi ka attentive sa pakikinig, madadaya ka ng diablo, madadaya ka ng mga false teacher, false minister. Tingnan nyo, ang daming kapatiran natin dito dati. Maiinit sila, maminamahal. Talagang semi-worker na nga sila. Pero nakalulungkot, they shall deceive even the very elect. Kahit pinili ka na ng Diyos, pag hindi ka maingat, hindi mo pinapalaga ng pakikinig mo, sabi, yung nasa sayo, kukunin pa. Bakit? Basahin natin yung nasa Mateo 13, talatang 24 hanggang 30. Ito yung dahilan, yung the parables of the tares and wheat. Ang talinghaga ng pansirang damo at ng trigo. Basahin natin. Mateo Kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 30. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Dadapot samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pansiran damo sa pagitan ng trigo at umalis. Dadapot ng sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pansiran damo, at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparoon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga nagasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pansiran damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami ngayon magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Dadapos sinabi niya, wag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansiran damo ay inyong mabunot pati ng trigo. 30, pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pansiran damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Dadapot tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Amen. 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 Kaya binibigyan tayo ng babala, maminamahal, sabi ng Biblia, ingatan nyo ang inyong pakikinig. Amen? Kasi habang kayo'y nakikinig, maminamahal, hinahasikan ng Diyos ang puso nyo ng mabuting binhi. Amen? Ang tinutukoy dito, mga minamahal, na mag-aasik ay ang mga mangangaral. Ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Habang kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, nahasikan ang inyong puso ng mabuting binhi. Pero kung magpapabaya tayo, mga minamahal, sabi, pagkatapos na mag-asik ng mabuting binhi, ang mga magsasaka, sila'y natulog at dumating din naman ang kalaban. Yung kalaban din pala, maminamahal, sumasabay din sa pag-asik at nagasik na masamang binhi. Doon sa pagitan ng puso ng mga nakikinig. Kaya pag hindi ka sinsirong makinig, lakad ka lang ng lakad, natutulog ka lang, hindi mo alam, naghahasik ng masamang binhi si Satanas. Amen? Naghahasik siya ng masamang binhi. Kaya nga, they shall deceive even the very elect. Pag hindi mo pinalagaan ang pakikinig ng salita ng Diyos, wala kang alam paano ipagtanggol ang pananampalataya mo. Pag nakarinig ka ng pangangaral na masamang binhi, kahit yung preacher nagmumura, kahit yung preacher bakla, kahit yung preacher nakikipit sa kapwa lalaki, paniniwalaan mo. Kasi nga, hindi mo pinalagahan yung pakikinig ng mabuting binhi na siyang salita ng Diyos. Amen? Katulad yan ng damo. Ang damo kahit hindi mo itinatanim, kusang tumutubo. Magtanim kayo ng palay, paglipas ng ilang panahon, meron pa rin tumubo na masamang damo. Amen? Pero makita nyo, mga minamahal, pagmamasdan nyo ang mabuting binhi at pagmamasdan natin yung pansirang damo,
Magkamukhang magkamuka sila. Kaya sabi ng mga magsasaka, Panginoon, gusto mo bang tipunin na namin? Sabi ng Panginoon nila, wag. Magkamuka lang kasi yung pansirang damo at saka yung mabuting binhi. Baka pati yung mabuting binhi, yung binhi ng trigo, baka pati yun masama, sayang. Hintayin na lang natin yung panahon ng pag-ani. Malalaman natin sa panahon ng pag-ani kung alin ang pansirang damo at alin ang mabuting binhi. Yung pansirang damo at saka yung mabuting binhi, pareho lang yan. Parehong magkamukhang magkamuka. Ang pagkakaiba nila, walang bunga yung damo. Wala siyang bunga, wala siyang butil. Makita nyo yung palay, damo yan, pero meron siyang butil. Meron siyang bunga. Magkamukhang magkamukha sila, parang kala mo parehong damo. Pero titingin kayo sa bunga. Amen? May bunga siya. Kaya nga sabi, makikilala nyo sila sa bunga. Amen. Makikilala nyo sa bunga. Kaya nga, mga minamahal, sa pagdating ng katapusan ng sanlibutan, sabi, titipunin niya ang pansiran damo at ang mabuting bini. Lahat ng walang bunga, ibig sabihin yan ang pansirang damo. Yan yung binhi na itinanim ni Satanas. Pero lahat ng mga mabubuting binhi, kaya nga ang totoong mga Kristiyano maminamahal, nagbubunga. Amen? Sabi rito sa John chapter 15 verse 2 up to 3, talo natin ng 16. John 15:2-3, talo ng 16. Dito po sa Juan Kapitulo 15, talatang 2 hanggang 3 at talon ng 16. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. 16, ako'y hindi inyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili inyong bunga, upang anumang inyong ihingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Yan yung sinasabi ng Biblia na pag dumating ang pag-ani, tatanggalin niya ang hindi nagbubunga kasi damo lang yan. Walang kwenta yan. Ang titipunin niya yung nagbubunga. Sabi, ngunit ang sanga na nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. Amen? Linilinis niya para tayo'y magbunga. Kaya nga, may dumadating sa ating mga disiplina. Pag tayo nagkukulang, pag tayo nagkakamali, dinidisiplina tayo para tayo magbunga. Kasi yan ang paraan ng Diyos ng paglilinis. Amen? Kasi pag hindi kayo dinisiplina, maminamahal ng preacher nyo, hindi kayo dinisiplina, papaluin kayo ng mahal na Panginoon. Dalawa ang paraan ng pagdisiplina ng Diyos. Una-una yung church discipline. Pag hindi ka tumanggap ng church discipline, palo. Parusa. Sabi ng Hebrews 12:6, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga anak na iniibig. Amen? Pag hindi ka tumanggap ng chastisement, abangan mo yung palo. At matigas pa rin ang ulo mo, hindi ka pa rin sumusunod, hindi na palo, hagupit na. Hampasin ka na ng dos por dos para tumino ka. Amen? Kasi sabi, pinili ko kayo, hindi kayo ang pumili sa akin. At kaya ko kayo pinili para kayo magsipagbunga. Amen? Kaya pala tayo pinili, maminamal, para tayo magsipagbunga. Kaya dito sa Isaiah 5:4, maminamahal, nagtaka yung magsasaka. Ang sabi niya, bakit ganun? Ano ang pagkukulang ko? Sabi niya, ano pa ang hindi ko nagagawa sa aking ubasan? Bakit nagkaganito? Ano ng aking inihintay ang mabubungang mga ubas, nagbunga ng ubas gubat. Nagtanim siya ng ubas, maminamal ang tumubo, yung ubas na gubat. Yung masamang ubas, yung mapait. Mapait na ubas. Sabi ng magsasaka, ano kaya ang pagkakamali ko? Ano pa ang di ko nagawa? Basahin natin, Isaiah 5,
verse 4. Dito po is Isaias chapter 5 verse 4. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbunga ng maubas ay nagbunga ng ubas gubat. Amen. Amen. Kaminsan, naman nagtatanong ang unang-unang ating minamahal at ginagalang na ebanghelista. Pag nakakakita siya ng mga Kristiyanong pasaway, mga Kristiyanong antagal na sa mahal na Panginoon, nanununtok pa. Mga Kristiyanong matagal na, lumalaban pa sa namumuno. Mga Kristiyanong matitigas ang ulo. Sabi niya, ano kaya ang hindi ko pa nagagawa? Na naghihintay ako ng bunga ng ubas, ang nagbunga, ang tumubo, ay ubas gubat, yung maliliit na mapait. Ganun sa atin. Ano kaya ang kulang pa ng ating magulang sa Panginoon? Ano pa kaya ang kulang? Meron ng pag-aayuno, meron ng panalangin. Amen? Meron pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Ano pa kaya ang kulang? Ang inaasahan kasi ng Diyos, maminamal na bunga, ay fruit of the Holy Spirit. Sabi rito sa Galatians 5:23, 5:22 and 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Yun lang inaasahan, maminamahal ng magsasaka na magiging bunga ng kanyang itinanim. Yung dalisay na ubas. Ubas. Sabi, ano pa kaya ang hindi ko nagawa? Bakit nagtanim ako ng ubas, ang tumubo ay ubas gubat? Ibig sabihin, ine-expect na mala Panginoon, ine-expect sa atin ng Diyos, meron tayong bunga ng Espiritu Santo. Love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, faith, temperance. Against such, there is no law. Pero bakit may mga tumutubo minsan sa mga Kristiyano na mga, sabi, ubas gubat, yung kapaitan, yung matamis, dapat matamis na ubas, ang tumubo sa kanila ay ubas na mapait. Mayroong mga kapaitan, meron silang mga kagalitan, meron silang paghihinala. Ito yung ubas, ito yung tinutukoy na gubat ubas gubat. Sabi ng, basahin natin yung Ephesians 4 verse 31 o 32. 31 and 32, basahin natin. Dito po sa Efeso, Kapitulo 4, talatang 31 hanggang 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. 32, at magbagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos ay Kristo. Amen. 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 Yun ang ipinagtataka, maminamahal, nung mga ngaral. Amen. Ang itinanim niya, maminamahal, ay puno ng ubas. Ang tumubo ay gubat. Ubas, gubat. Yan po, maminamahal, yung sinabi rito, nabasa natin, yung sa verse 31, Ephesians 4:31, ang lahat, mga kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, pati pala kadaldalan, yan ay parang ubas-gubat, panlilibak. Sabi, maalis daw sa inyo lahat, maging ang masasamang akala, pati masamang akala. Amen? Dapat ang makita sa atin ay love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, temperance. Against such, there is no law, the 9 fruit of the Holy Spirit. Amen? Kayo yun ang dahilan, maminamahal, kung bakit gusto ng mahal na Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong pakikinig. Amen?
Kasi habang nangangaral ng salita ng Diyos, maminamahal, habang nag-asik na mabuting binhi, ang mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga mangangaral, pag hindi nyo iniingatan ang salita ng Diyos, yung may katabi kayo, bigla kayong kukwentuhan, ay akala mo, nako, ang galing mangaral niya, pero ganito yan, ganyan yan, ganun yan. Yun na yung sugo ni Satanas na nagtatanim ng binhi sa pagitan ng ating mga puso. Amen? Amen? Habang nangangaral habang nagtatanim na mabuting binhi ang mga sugo ng Diyos, sabi dumating ang kaaway, magtatanim din ng masamang damo. Yan yung mga hinala. Mag-asik siya ng mga paghihinala. Mag-asik siya ng mga kagalitan. Mag-asik siya ng pagkakabahabahagi. Kaya magtaka ka, naging bungan mo, yun na ang naging bunga mo, imbis na matamis at isang napakasarap na ubas, ang tumubo sa puso mo ay mapait at ligaw na ubas. Ubas ligaw. Nakakita na ba kayo ng yung ubas na ligaw? Ganito lang kaliit yun. Pag tinikman mo mukhang ubas din, pero mapakla. Mapakla yun. Mapakla na mapait. Kaya magtataka talaga yung farmers. Itinanim ko, napakasarap na ubas. Napakagandang binhi. Bakit tumubo itong masamang ubas? Kasi nga, sabi, nung natulog ang mga magasik, dumating ang kaaway at nagasik din na masamang binhi. At tumubo sila pareho. Amen? Kaya malalaman nyo ang mabuting binhi at ang masamang binhi sa bunga. Amen? Makikilala sa bunga. Kaya nga, yun ang dahilan. Sinabi ng banal na kasulatan, ang hindi nagbubunga ay inaalis ko. Kaya nga, yun namili na, sabi pinili na, nawawala pa. Kasi hindi mo binigyan ng importansya. Hindi mo binigyan ng pagpapalaga ang pagpapalaga ng Diyos sa iyo. Pinahalagaan ka niya. Ilang libong taon, ilang bilyong taon pinag-isipan ng Diyos. Before the foundation of the world, pinag-isipan niya na kung sino yung pipiliin niya na maglilingkod sa Kanya. At napakarunong niya pa para magkamali. Tayo nga, hindi man tayo marunong, pero pagpatagal natin pinag-isipan, hindi tayo nagkakamali. Yung pang napakarunong na Diyos at ang tagal niyang pinag-isipan bago ka piliin. Magkakamali pa ba ang Diyos kung bakit narito ka? Amen? Ang problema lang tayo. Amen? Ini-entertain natin yung masamang binhi. Ha? Pagkatapos natin makinig dito, kaya nga sabi ng Hebrews chapter 13, verse 9, huwag kayong patangay sa mga sari-saring turo. Hebrews 13, verse 9, at dito sa Ephesians 4, verse 14, basahin natin yung dalawang talata, kaya singit natin lang to. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 9. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Amen. Ephesians 4:14. Dito po sa Efeso, chapter 4, verse 14, upang tayo wag nang maging mga bata pa, na nagpapahapay dito, doon, at dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng daya ng mga tao, sa katusuhan ayon sa mga lang ng kamalian. Amen. Amen. Pakibalik Brad sa Hebrews 13:9. Hindi yung ating sa ating computer. Pakibalik. Ayan. Huwag kayong padala. Okay na po. Hindi, yung sa computer lang po. Excuse me. Yung sa nasa TV. Huwag nga kayong padala sa turong sari-sari at hindi kilala. Amen?
Kaya tayo na pinili na, nadadaya pa, kasi nga napapadala tayo sa mga sari-saring turo na hindi natin kilala. Amen? Kung ano yung itinuro sa atin ng ating minamahal at ginagalang ni Evangelista, manindigan na tayo diyan kasi may mga pruweba, may mga signs and wonders, hindi lang sa salita, may mga ebidensya. Tinuro ng ating malapastor, ipapatong natin ang kamay sa may sakit, magsisigaling, nangyari, gumaling tayo. Amen? Magpapalayas tayo ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang daming demon po sa gawain natin nung nilayans natin nagsigaling. Ngayon, bigang makatanggap ka ng mga bagong turo na hindi kilala. Pag may sakit ka raw, uminom ka ng ihi. Gagaling ka. Saan galing yan? Yan yung sari-saring turo na hindi kilala. Tapos doon ka maniwala. Amen? Yun yung sinasabi, bakit pinili ka na wala ka pa? Amen? Kasi napapatangay ka sa ibang mga sari-saring turo. Kaya nga, gusto ng mahal na Panginoon na pahalagaan natin yung pakikinig natin, sabi, sapagat ang mayroon ay bibigyan pa. Ibig sabihin, yung nakikinig, magkakaroon ka ng wisdom, bibigyan ka pa. Pero yung wala, dahil hindi mo pinakikinggan ang salita ng Diyos, yung wala, kukunin pa pati yung nasa Kanya. Mawawalan ka na ng wisdom, mawalan ka na ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya pag wala ka ng pangunawa sa salita ng Diyos, makarinig ka ng mga bagong turo na sari-sari, mga sari-saring turo na sabi, hinasik ng kaaway, tinanim ng kaaway ng Diyos. Yun ang pakikinggan mo hanggang totally mawala ka na sa mahal na Panginoon. Amen? Isang nakalulungkot na bagay ang mawala. Sabi sa Hebrews 10:31, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay na buhay ng Diyos. Kasi once na nasa mahal na Panginoon ka na, umalis ka pa sa Kanya, wala ka ng pag-asa. Buti pa yung sanlibutan. Ang sanlibutan, pag nagkaroon ng tinatawag na greatest tribulation, pag nagsisiyan, pwede pang iligtas ng mahal na Panginoon yan. Marami pang maliligtas after the rapture. Marami pang maligtas. Kasi magpapadala ang mahal na Panginoon ng dalawang tinutukoy na propeta. May dalawang propeta habang during greatest tribulation, may dalawang propeta ipapadala ang mahal na Panginoon para magligtas pa ng mga kaluluwa during greatest tribulation. Kaya marami pang maliligtas after the rapture. Pero ikaw, na nakakilala ka na sa mahal na Panginoon, nahulog ka pa sa kamay ng Diyos. Imbis na mga minamahal, magsisi ka, mumurahin mo ang Diyos. Lalapastanganin mo ang Diyos, bet na iwan ka sa rapture. Pero ang totoo niyan, ikaw ang umalis sa kamay ng Diyos. It is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Buti pa yung sanlibutan, makapagsisiyan, maligtas pa yan after the rapture. Pero ikaw na umalis sa Diyos, umalis sa kamay ng Diyos, kahit anong iyak mo, kahit umiyak ka ng dugo, hindi ka na bibigyan ng chance ng mahal na Panginoon kasi pinili ka na, umalis ka pa. Amen? At dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng Biblia, dadaan tayo sa, pag ikaw ay pinili, dadaan ka pa sa tinatawag na purify. Purify, ipipurify ka pa. Ipupurify ka pagkatapos kang pinili, parang bigas yan. Ha? Merong tinatawag na yung second class, third class, first class. Amen? Pag naanin na maminamahal yung binhi, ipupurify pa sila. Kaya nga, sa bigas, merong mura, merong mahal, merong napakamahal. Kasi merong first class, merong second class, merong third class. Tayo, kinakailangan nandun sa first class. Dadalisahin tayo. Sabi ng, basahin natin sa Karyas 13 verse 9. At dito sa 1 Pedro 1:7.
Zacarias, Kapitulo 13, versikulo 9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesu Kristo. Amen. 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 Pagkatapos mong piliin ng ating malapang na pagkatapos mo, maminamahal, dumaan sa napakaraming paraan para ka mapili. Dadaan naman tayo, maminamahal, sa tinatawag na purification. Amen? Gaya ng pagdalisay sa pilak at dalisay na ginto, na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, akin silang didinggin. Aking sasabihin, sila'y aking bayan, at kanilang sasabihin, ako ang Panginoon nilang Diyos. Amen? Gaya ng pagsubok ng ating pananampalataya na lalong malaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati, ikararangal sa pagpapayag ni Hesu Kristo. Ang purification natin dito, yung paano ka susunod. Amen? Pagdating ng mahal na Panginoon, yung purification na gagawin niya, yung ikaw ay kung paano ka susunod. Sa pagparito ng mahal na Panginoon, sabi niya, pagbubukod din niya ang mga mananampalataya. Ibubukod niya ang kambing at ang tupa. Nasa Mateo 25, talatang 31 hanggang 40. Hindi na natin basahin, mahaba na. Pagparito na hindi na po, mahaba na po. Hindi na. Pagparito ng mahal na Panginoon, sabi, pagbubukod din niya. Ito yung purification. Yung mga na purify na, ilalagay niya sa kanan ang tupa. At yung kambing, ilalagay niya sa kaliwa. Ibubukod niya yung purify at saka yung hindi pa na-purify. At yung ilalagay niya sa kanan, yung na-purify na, sila ang tupa. At sasabihin ng malapanon sa kanila, pumasok kayo na may kagalakan sa inyong Panginoon. Sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nauwaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y hubad, ako'y inyong dinamitan. Nung ako'y may sakit, ako'y inyong dinalaw. Nung ako'y nasa bilangguan, ako'y pinuntahan nyo. Sasabihin ng mga Kristiyanong purify ang pananampalataya, Panginoon, kailan ka namin nakitang hubad at binihisan ka namin? Kailan ka nakita namin gutom, pinakain ka namin? Kailan ka namin nakitang nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Kailan ka namin nakitang may sakit at ikaw ay aming pinuntahan? Sabi, pag ginawa nyo sa mga maliliit na ito, sa akin nyo ginawa. Yun yung paraan ng purification. At sa kambing, maminamahal. Sabi niya sa mga kambing, lumayo kayo, sabi ng mahal na Panginoon, lumayo kayong mapaggawa ng kasalanan, ng katampalasanan. Nung ako'y nagutom, hindi nyo ako pinakain. Nung ako'y nauwaw, hindi nyo ako pinainom, hindi nyo ako dinalaw. Nung ako'y may sakit, hindi nyo ako pinuntahan. Diyan ang sabi, diyan ang inyong lugar sa kadiliman, diyan na nga ang pagtangis ng inyong mga ngipin. Yung nasa kaliwa, yung kambing. Alam nyo naman kung ano ang karakter ng kambing. Ang kambing, pag pinasunod mo yan, susungayin ka pa. Na-duty ako sa Bataan. Yung kambing, lalabas na ng highway, masasagasaan ng mga malalaking bus. Sinusuga namin, gusto pang tumakbo, susungayin pa kami, inililigtas na namin doon sa kalsada. Kasi pag lumabas sa kalsada, masasagasaan yun. Ang lalaking bus dumadaan.
nililigtas na namin, sinusuga namin. Ako, inabol kami, sinuwag pa kami. Tapos pagdating ng ulan, takot. Takbuhan doon sa silungan. Ayaw na lumabas. Pinapakain namin para mabusog sila. Ang papayat na, ayaw pang umalis doon dahil takot sa ulan. Yan yung mga parang kambing. Pag umulan, parang hindi kalooban ng Diyos dumalo. Umuulan eh. Nanginginig na, hindi pa lumalabas ng bahay, nanginginig na. Hindi pa nababasa. Takot sa ulan yung kambing eh. Pero hindi ko sinabing hindi dumalo, kambing yun ha. Yung kambing ang tinutukoy ko rito, baka ma-misinterpret tayo. Amen? Ang karakter ng kambing, pag pinasusunod mo, susuwagin ka pa. Para sa kabutihan niya yung ipapayo mo sa kanya, masama ka pa, susuwagin ka pa. Alam mo, ayaw namin masagasaan yung mga kambing, sinusuwag pa kami. Ganon. Kaya nga, yun ang paraan ng purification ng mahal na Panginoon. Titignan niya kung sino sa atin yung tupa at sino yung mga kambing. Sa paraan ng pagsunod. Amen? Kaya sinabi ng Mateo 10, talatang 8, sabi po rito, Mami na mahal, isa sa mga pananagutan natin, kaya tayo tinawag ng Diyos para, sabi rito, para tayo magkabunga. Kayo'y tinawag ko, kayo'y pinili ko at hindi kayo ang pumili sa akin upang kayo'y magsipagbunga. Ang tinutukoy na bunga diyan, yung kaluluwa. Kaya sabi rito sa Mateo 10:8, kaya kaniligtas ng malapang noon para mga minamahal makapagligtas din ng iba. Amen? Yan ang paraan ng Diyos. Bakit ka tinawag? Bakit ka pinili ng ating mahal na Panginoon? Basahin Mateo 10:8. Basahin natin. Dito po sa Mateo, Kapitulo 10, ang talata po ay 8, magpagaling kayo ng mga may sakit, magbabangon kayo ng mga patay, magaglinis kayo ng mga kitong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen. 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 Kaya nga once na tinawag ka ng mahal na Panginoon, maminamahal, tinawag din tayo bilang mga misyonaryo. Amen? Tinawag tayo hindi para lamang maglingkod, kundi para maging tagapaglingkod. Amen? Kasama yan, maminamahal, sa tinatawag na paraan ng purification. Yung paano mo susundin ang utos ng mahal na Panginoon. Sabi, magpagaling kayo ng mga may sakit. Magbangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga kitong, magpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Amen? Ngayon, wala ka nang maidadailan sa mahal na Panginoon. Kahit sabi mo, mahal na Panginoon, bawal dumalo sa mga bahay-bahay. Pandemic. Hindi ako makahayo ngayon, pandemic. Hindi ka pwede magdailan. Anong ginagawa ng social media? Pag chismis, talagang walang katigil yung kakapindot mo ng social media. Pero pag tungkol sa mahal na Panginoon, hindi mo maibahagi ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin ma-share ang gawain ng mahal na Panginoon. Hindi ka pwede magdailan kasi meron na tayong malawak na paraan para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Pwede kang mag-share, tapos i-send mo doon sa mga kaibigan mo, makakilala mo. Kung ano yung sinasabi mo, pwede mong sabihin through message o messenger. Nakakapanood ka ng ating banal na gawain, mga programa natin, i-share mo. Nakakahayo ka na rin. Kaya nga pinagpalang ating banal na gawain, maminamahal. Tayo na lang ang gumagawa ng ganitong paraan na kahit nahinto ang ating Bible study, nahinto ang ating mga crusade, pero lalong dumami ang gawain natin sa webcast. Luzon, Visayas, Mindanao, may mga live streaming, maminamahal, lahat. Namimili na lang ang kapatiran saan sila manonood. At isa sa kinagigiliwan nilang panoorin yung ating banal na gawain dito sa ating lugar. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At tandaan natin, maminamahal, pagparito ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ang karapat-dapat sa kanya makasama sa rapture, yung nasa Revelation 17, verse 14, called, tinawag at pinili. Basahin po natin.
Basahin muna natin Revelation 17, verse 14. Dito po sa Revelation chapter 17 verse 14, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari, at ang mga kasama niya, ang mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nanaig din. Amen. Amen. Rapture na yan, maminamahal, rapture na. Pagbaba ng mahal na Panginoon para patayin ang mga hindi sumampalataya at ang mga antichrist. Maminamahal, sabi rito, makipaglaban siya at siya'y magtatagumpay, kasama niya yung mga tinawag, yung mga tapat at mga pinili. Called, chosen, and faithful. Yan ang katangian na makasama sa rapture. Called, chosen, and faithful. Mga tinawag, mga pinili, at mga tapat. Kaya hindi lamang tayo dapat maging pinili, kundi maging tapat at maging tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kung saan ka tinawag ng Diyos, kasi ang ibig sabihin ng calling, yan po ang tinatawag, maminamahal, na calling sa atin. Yung tinawag, calling, manatili tayo kung ano yung calling sa atin. Mga tinawag, nanatili sa tawag sa kanila, called, chosen, and faithful. At naging tapat sa pagkapili sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal, at tumawi tayo muna sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin ang awiting, Why have you chosen me? Sinabi ko nga sa inyo, mga minamahal, napakadunong ng Diyos. Hindi siya nagkamali kung bakit tayo pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, pahalagahan natin ang napakarunong na Diyos. Pahalagahan natin ang pagkapili sa atin ng napakarunong na Diyos. Huwag nating baliwalain ang dakilang pagpili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin, awitin ito, maminamahal. Why have you chosen me? At namnamin natin ang bawat mensahe ng awiting ito. Why have you chosen me out of millions? You're a child to be. You know all the wrongs that I've done. Could you pardon me? Forgive my iniquities. Save
is willing and warm. Unawain natin ang mensahe ng awit. Napakaganda ng mensahe, mga minamahal. Parang tamang-tama sa atin, mga minamahal. Bakit tayo pinili na mahal ang Panginoon? His grace